response. Hallelujah, Jesus. So nawa po ay clear po ako sa inyo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Nakikita niyo po ba yung screen? Hindi yata, wait lang. Ayun. Praise Jesus. Ayan. Praise the Lord. So ayan, so since kitang-kita naman po natin na mayroon po kayo sa inyong screen. Hallelujah. Praise the Lord. So ayan, so ang ating pong topic ngayon is prophetic word needs response. So bakit nga po kaya mahalaga ito or bakit po importante na yung pong prophetic word na ating pong natatanggap or yung ating pong nare-receive ay kailangan ng response. Ano po, pag sinabing response, ito po ay ibig sabihin ikaw po ay nakikiayon, sumasang-ayon, or ikaw po ay nagbibigay ng iyong sagot. Ano po, response. Ano po, you are responding. You are responsive to every words. Ibig sabihin kapag ang pinaka-example natin dito, halimbawa po tinawag ko po kayo, di ba? Halimbawa tinawag ko si Sis Beb, at nag-response siya, so meaning to say, sasagot siya. But it doesn't mean na sinabi dyan na the prophetic word needs response, ay kailangan yung sumagot, dun sa mga prophetic word. So ganito yan, I will explain to you people of God, since this is a prophetic night, nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na sa bawat word na atin pong natatanggap, dapat ay meron tayong respond. Mahirap naman na bilang mga prophetic people, ay lagi po tayong si prophesy, laging si word of God, thou says the Lord, the word says this, pero wala naman po tayong respond. Wala pong mangyayari sa puro salita lang ng salita. Lagi ko nga sinashare sa aking mga kasama na hindi po mahalaga yung sinasabi ng nguso. Ang mahalaga po ay kung ano po ang inilalagay ng Panginoon sa ating puso. Kahit na po ang dami pa nating sabihin prophecy, kung wala naman po tayong totoong response, wala din po yun. Diba? Minsan magsasalita tayo or minsan magsasabi tayo, the Lord says in our ministry, ganito, ganyan, pero ikaw unang-una, wala kang execution. Diba? The Lord is saying to you, ganito, ganyan, pero hindi mo naman siya tinuruan kung paano ba niya i-respond yung word na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. So sinabi dito, you're not changed because you haven't heard the word of the Lord. The written word and the spoken word. So katulad ng lagi kong i-share sa inyo, laging may dalawang word na dumarating sa atin. Yung tinatawag na written word, so that is from the Bible, and yung tinatawag na spoken word, ito po yung sinasabi sa atin. Or ito po yung sinabi sa atin. Or nasasabi sa atin. Nagigets po natin? Diba? Kasi kung ako po ang sasabihin ninyo, ay bakit may spoken word, Pastor Carl? Ay diba sabi, dapat daw ang reference natin ay Bible. Sige nga, tingnan mo yung buhay mo kung nandyan. Diba? Sige nga, tingnan mo yung buhay mo kung nandyan. Kung sinasabi mo sa akin na, sabi, reference daw ay yung Bible, so bakit kailangan may sinasabi? So, ibig sabihin, may mga ibang tao na magsasabi may mga ibang tao kung na-encounter na ganyan, na kapag ka daw nagpa-prophesy, ibig sabihin daw may nakalimutan daw bang sabihin ng Panginoon. Diba, ang point ko dito ay walang nakalimutan ng Panginoon. Hindi porket may spoken word na tinatawag, may nakalimutan na ang Panginoong sabihin. Diba? Ang pinaka-point dito, 2,000 years ago, wala naman dyan yung pangalan mo. At kung sasabihin mo, ito kasi yung sinabi ng Panginoon kay Paul na parang sinabi sa akin, o di ibig sabihin, pwede ko rin tingnan, kung ako ay titingin sa pagiging heretic, or pagiging legalistic, pwede ko rin tingnan bakit kay Paul naman yung sinabi, hindi naman sa buhay mo. Diba? Pwede ko rin sabihin ganun. Hallelujah, Jesus. So that is the reason why it is so important na yung spoken word at written word ay meron tayo noon. So binibigyan kayo ng Panginoon ng written word at i-confirm yun ng Panginoon through somebody that will speak on you, through somebody that will talk about you, that will prophesy on you. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Di ba po, like for example, sa tagal ko na po na nasa ministry ng prophecy, apostolic and prophetic, many people, nagugulat sila when I minister unto them, hala, Pastor Carl, paano nyo po yun nalaman? Diba? So, nagtataka sila, this is only me and Lord. Si Lord lamang at ako ang nakakaalam. Paano nyo po ito nalaman? Diba?
Pwede ko bang sabihin sa'yo, hindi, binasa ko yan sa Bible, kailangan mo rin tingnan, basahin mo din doon. Diba, nakita ko kasi doon na malungkot ka, nakita ko kasi doon na nagdadalamhati ka, nakita ko kasi doon na ganito. Diba? So kung ang masyado tayo magiging legalistic na lahat daw ng bagay ay kailangan nakasulat sa Biblia, eh di para kang napapraning, magagawa ka na rin ba ng another book, katulad ng Book of Mormon? Ano po? Hallelujah, Jesus. So, always remember that, people of God, na merong written word at merong tinatawag na spoken word. Every spoken word of God unto us, it will always lead unto the written word. Like for example, whatever I have today, this is just a spoken prophetic to my life. Na darating na nasabi ng aking pastora before, doon sa aking mother church, in Mindoro, so that is JAL. Nung ako po ay nandoon sa JAL Dulangan, at hiningi ko po yung advice ng aking pastora doon. Ang sabi niya sa akin, the Lord is speaking to me, or ito yung inimpress sa akin ng Panginoon. Inimpress sa akin ng Panginoon na ang buhay mo, Pastor Carl, ay katulad ni Paul, na sinabi doon sa Bible na nung si Paul ay sinugo ng Panginoon, lahat ng kanyang kakainin, lahat ng kanyang dadamitin, lahat ng kanyang iinumin, or lahat ng kanyang pupuntahan, si Lord ang magpo-provide ng lahat ng iyon, even ang kanyang titirahan. And that is a spoken word to me 3 years ago. Hallelujah. And today, pinatunayan po yun ng Panginoon sa akin. I am one month na po ako na nandito sa aking apartment, na wherein solo ko na dito, at si Lord po ang lahat na nag-provide ng kung ano po yung kailangan ko. Amen. So, that is a spoken word, and at the same time, a written word that is given unto us. Kaya wag po tayo magkikling on lang dun sa mga prophetic lang na puro nguso-nguso lang, pero wala naman pong in relation, or hindi siya ganun ka-related, sa sinasabi ng Biblia. May mga pagkakataon po na bakit nire-reveal sa mga prophetic na mga tao yung kalungkutan mo. Kasi ang sabi ng Panginoon doon, come to me all who you are weary and I will give you rest. Kailangan sabihin sa iyo ng Panginoon prophetically yung mga lungkot mo, yung mga trauma mo, o yung mga dapat mong malaman para mapalaya ka. Alam niyo yun? Nagigets po natin? Because not all people ay marunong magsalita. Maraming mga tao nakangiti yan kapag kaharap mo, pero pag talikod niyan, malungkot yan. Broken-hearted yan. Traumatized yan. May pinagdadaanang mabigat yan. So, that is the importance of prophecy. Kailangan po ng prophecy because hindi naman lahat may nguso. Yung iba pipi. Alam niyo yun, nakakapagsalita naman sila pero muted. Ayaw kasi nila na i-share yung buhay nila kasi baka daw machismis. Ayaw nilang i-share yung kanilang life because they think, na kapag tinago nila yon ay magiging okay. Always remember these people of God. God wanted us to be open. God never wants you to be closed, people of God. Ayaw ng Panginoon na sarado ka. Ayaw ng Panginoon na sarado ang isip mo. Ayaw ng Panginoon na sarado ang puso mo. Bakit importante sa Panginoon ang renouncing or ang pagre-renounce? 'Di ba? Kasi kapag nag-renounce ka, ibig sabihin ikaw mismo hinahangad mo na tulungan ka. Parang ganito, like for example, ako may pangangailangan ako, nagsabi ako, sis Beb, 'di ba? Hirap na hirap talaga ako sa buhay, may kailangan ko ng mga 100,000, mga ganyan. 'Di ba? So ibig sabihin ay open ako sa tao na ito para sabihin kung ano yung pinagdadaanan ko. At dapat ganun tayo kay Lord. 'Di ba? Pagdating sa Bombay, vocal kayo. 'Di ba? Pagdating kay Bombay, vocal na vocal tayo sa lahat ng pangangailangan. Pag kay Lord ayaw, 'di ba? Sasabihin, "Hindi, God will provide." 'Di ba? The Bible says naman, katulad ng mga ibon, 'di ba? Si Lord na magpo-provide, hindi ganon. You need to ask and it will be given. Kaya hindi ka binibigyan, hindi ka nag-aas. Hindi ka nagsasabi. Hindi ka nanghihingi sa Panginoon, kaya hindi ka binibigyan ng kung ano yung para sa iyo. Ask and it will be given to you, people of God. You need to ask from God whatever you need. Na-share ko na po yan nung mga nagdaan. Hindi ko lang alam kung kayo po ay umattend, pero na-share ko na yan one time. Na if you have something or if you need something, kailangan maging specific ka sa Panginoon. Tinuturo ko nga po na week pa lamang or even months pa lang, kung alam mo na kung ano yung pangangailangan mo, dapat humingi ka na kay Lord. Because nasanay po ako sa Panginoon na malayo pa lamang
Alam na namin na mag-a-anniversary ng August 31. Ano po, 3 months ago, 4 months ago, or even January pa nga lamang, hinihingi na namin, Lord, give us provision in this upcoming anniversary, Lord. Dahil ito yung target namin, inaas na namin kaagad. Many of us, ano po, hallelujah Jesus, many of us, nasabihan na nga tayo prophetically, pero dininay mo pa. Many of us, ganun tayo. Prinapisay na sa atin, the Lord is telling me, you have trouble in your finances. Sasabihin, hindi naman pastor. Di ba? Hindi naman pastor, napoprovide naman. Ba, sinungaling ka. Di ba? Maging open ka na lang. Ano? Hallelujah, Jesus. Akala nyo po ba humbleness yun? Humbugness yun. Hindi po humbleness yun. Tandaan nyo po yan. Humbugness yun. Ano po? It is better to be open. Na-prophesy na sa atin, sasabihin, hindi, God will provide naman, sis Bev. Di ba? God will provide naman. Di ba? Ayaw lang pala mag-open. Ayaw lang pala mag-open kasi bakit? Prideful. Kasi daw pag nag-o-open daw sila ng kanilang kahinaan, feeling nila. O feeling mo lang yan. You need to break that kind of system in your life. Ano po, alam nyo, kung sa negosyo po ito, kung negosyo po ang ating pag-uusapan, sasabihin ko po sa inyo, wala pong successful na mahiyain. Walang successful na mahiyain. Nagigets po ninyo? Kung kayo po ay magninegosyo at ang iaalok nyo po ay produkto, hindi pwedeng pahiya-hiya ka. Ay, hindi. Paano ka makakabenta? Kung pahiya-hiya ka. Kailangan mo magtanong kahit hindi nila kailangan. Baka kailangan nyo po ng sabon. Siguro naman may naliligo kayo. Nagbebenta ho ako, mabango ho ito. Diba? O kaya naman ay, siguro naman ho, kumakain kayo. Nagbebenta ho ako ng pagkain. Pag ito ho, nakain ninyo, makakalimutan nyo ho yung lahat ng problema ninyo. Hindi ho yung asawa nyo, hindi ho yung kapamilya nyo, yung problema nyo. Diba? Ah, talaga, ganun. Oh, ay sa dami ng problemadong tao, makakabenta ka. Ano po? Hallelujah, Jesus. Eh kahit nga ngayon, 15 years old, problemado na sa love life eh. 15 years old take note, problemado sa love life. And that is the importance of prophecy in our times. That is the importance of spoken word of God. Ano po? Hallelujah, Jesus. Alam nyo kung unbeliever po ang makakausap ninyo, tapos babanata mo ng Bible verse, wala yung pakialam. Nagigets po ninyo? Wala yung pakialam. Ay, ano ngayon? Ano ngayon kung sinabi sa Timoteo yan? Ano ngayon kung sinabi sa Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who strengthen me? Ah, come on, people of God. Diba? Sasabihin nung unbeliever, ano ngayon? Hindi nga ako nagbasa ng Bible na yun. Hindi ko nga alam yung Pilipos na yun kung sino sulat nun. Diba? Tapos babanggitin mo yan sa akin. But, if we prophesy unto them, if we use the gift that God has given to us to serve other. I was remember nung ako po ay nagpunta ng Tacloban, sabi doon ni na Prophet Nehemiah, na Pastor Carl, ito mga nasa kabilang side na yan, bago. Sabi ko, bago? Wow! Yan ang gustong-gusto ko eh. Yung mga bago, gustong-gusto ko mag-minister sa mga bago. Kasi yung mga bago, hindi sinungaling. Kapag nilehans mo yan at naslay niyan, hindi yan basta-basta hindi yan magbabagsak-bagsakan lang, hindi yan mangginginig-ginigan dyan. Kasi wala naman silang idea doon. Di ba po, all they know is to be open. Open lang sila. Kaya if we see, na last time nag-share po ako ng reels, kung nakita niyo na po 'yon, nag-share ako ng reels during my ministerial work in Tacloban. Nakikita niyo yung batang babae doon, yun po ay bago. Nasabit lang yun doon sa youth convergence na yun. Hindi po siya Kristiyano. Nabitbit lang po siya ng kanyang mga kasama doon, yung tatlong magkakatabi na yun na batang babae, magkakasama po yun. At sabi sa akin nila, Prophet Nehemiah, they are prophet. Take note, they are prophet. Sabi nila, Pastor Carl, we discern. Sabi nila, Apostle, we discern something. Pastor, na may nadidiscern kami na ganito, na ganyan. Pero, hindi nila matrace or hindi nila matukoy kung sino ba doon yung may karga-karga ng spirit na yun. Kung sino ba yung may open doors doon. And the moment I minister, sabi ko, ayaw ko ng mga Kristiyano na ang uunahin ko. Dini ako sa mga hindi Kristiyano. Dini ako sa mga first-timer. Dini ako sa mga unbeliever na tinatawag. Or sa mga ngayon palang makakakilala. Hallelujah, Jesus. Because I wanna speak the word of God unto them. Mas may express ko kasi yung word ng Panginoon
sa kanila. Ngayon, the moment I speak, the Lord is telling me right now that you are experiencing this moment. Alam mo yon, ang purpose ng prophecy ay para ka nagbabasa ng libro, mga kapatid. When I look onto one person, I am like looking into a book, an open book, and whatever God shows me, yun lang yung mababasa ko sa libro ng buhay mo. Alam niyo ho ba na ang bawat isa sa atin na may aklat ng buhay? That's why sinabi ng Bible, na sinabi doon, the author and the finisher of our life is the Lord. He created your life. He has given you a life. He also directed your life. The Bible says that He direct the path of His righteous people. So ibig sabihin mga kapatid, tayo po, ang buhay natin, si Sis Beverly, yung pangalang Beverly, yan po ay title ng libro ng buhay niya. Yang si Lina, libro yan, title yan ng libro ng buhay ni Nanay Selina, na ito yung kailangan mong maranasan. Hallelujah. Yung Carl Abisin na yun, yung Carl na yun, yung po ay title ng libro ng buhay ko na kailangan ko madaanan ang lahat ng ito. Na at young age, at the age of 17, hallelujah, I desire na ako'y magkaroon I desire na yumaman, I desire na magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, magandang negosyo para sa pamilya ko. Hallelujah, nag-desire ako ng time freedom that time, pero dumating sa moment na ako po ay na-lose, lumaglag, bumagsak, na-depress ako. Pero parte pala yun ang sinulat ng Panginoon para makita ko kung ano yung dinadirect niya sa buhay ko. And that is the time that I am going to jump in a third floor building, apartments. Kaya nga sabi ko, nung ako po ay nalipat dito sa bahay ko, ngayon, sabi ko, Lord, you remind me where I started. Ni-remind mo ako, Panginoon, na nag-i-start ako, na nandito rin ako, third floor din yung bahay ko ngayon. Hallelujah. Nasa third floor ako, gusto kong patayin yung sarili ko, gusto ko na lang kitilin yung buhay ko because I cannot, I don't know what to do. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. But the Lord speak to me. At sabi ng Panginoon sa akin, anak, paano mo papatunayan sa kanila na tama ka at mali sila? Sabi ko, Lord, hindi ko alam. Pero all I can say in that very moment, naakap-akap ko po yung tuhod ko. Nandun ako sa taas ng dirty kitchen. Doon ako umupo. Sabi ko, Lord, I give you my life. At habang tumutugtog yung aking earphone, ang tugtog doon dati, mga relapse. Pero alam nyo yun, out of nowhere, ano man tawag doon, para naka-shuffle. Ang tumugtog na una, sabi doon, 10,000 reason. And the Lord speak to me through that worship na habang kinakanta yun. Diba? The Lord speak into my heart very clear. Na sabi ng Panginoon, anak, you have only one problem and I have 10,000 solution. Get up. And ang sunod na song will be still. Sabi ko, Lord, ano bang nais mong sabihin? Sabi niya doon sa kanta na yun, anak, manatili ka lamang. You need to be still. I have 10,000 solution in your one problem, but you need to be still. Kailangan mo lang manatili. And afterwards, narinig ko yung kanta ng ocean. And the Lord speaks into my mind very clearly na anak, ang buhay parang dagat. Minsan maalon, bumabagyo, minsan banayad, minsan okay lang. And that is the life. That is a spoken word of the Lord unto me. Ano po, at doon ko na-realize na nagbabasa na ako ng Bible na the Bible says, the word of God is a lamp unto your feet. Ano po, na Lord, ito pala yung ilawan, nawala ako dati. Kaya pala hindi ko alam kung anong direksyon ng buhay ko. Kaya pala hindi ko alam kung anong purpose ko kasi wala pala akong ilaw. Ngayon nakita ko na yung ilaw, the Bible remind me that the Lord directed my path. Na Lord, ikaw pala nagdadirect ng aking dadaanan. Nagsimula ng araw na yon. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Alam niyo po, nag-message ang aking auntie that time. Inayos kami, nakipag-ayos, nakipag-areglo doon. Hanggang sa naayos, nabayaran yung mga
pagkakautang ko that time. And until that time, binuhos ko ang aking full attention. Hallelujah. Ang aking full attention na magtrabaho sa Dunkin Donuts that time hanggang sa maging assistant supervisor or assistant ship leader po ako. At young age. Ano po, at doon tinuruan ako ng Panginoon about sa management, sa paghahawak ng tao, sa self-control and etc. Na yung pala ay reason ni Lord kasi paghahawakin niya ako ng ministry, paghahawakin niya ako ng tao, paghahawakin niya ako ng finances. Na wherein doon, natutunan ko doon kung paano ko gagawin yung administrational. Sabi ko, Lord, grabe ka. Bago mo ako dalihin kung saan yung totoong direction ko, dadaanan mo muna lahat. Kung paano mong ginawa, ano po, anong nakalagay sa written word? Bago likhain ang mga tao, create na lahat ng pangangailangan ng mga tao. At ganun din po ang Panginoon sa buhay ninyo. Malalaman or matitrace nyo po kung saan, paano, at anong ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo if you know this kind of principle. Alam nyo, bago kadali ng Panginoon sa pinapagawa niya, idadaan ka muna niya sa lahat ng kakailanganin mo bago mo marating yung pupuntahan mo. Bago mo marating yung patutunguhan ng buhay. Nagigets po natin? If the Lord commanded you ministry, katulad ng ginawa ng Panginoon sa akin bago po ako nag-start na i-found ang WTJR 2024, I started to manage a ministry na hindi para sa akin or hindi akin. Minanage ko yung ministry ng aking spiritual father before, hindi naman po yun akin. Wala po akong tapong doon, wala akong dulot, wala akong kahit ano doon. All I can do is to be a good steward. Prinactice ako ng Panginoon to be a good steward in the ministry na hindi akin. That is the spoken word of God to me. Na maibibigay ang Panginoon sa akin. But I can experience sorrow, I can experience pain, at lahat yun naranasan ko in the former ministry that I have. But I am very thankful, people of God. Kasi alam niyo po, during that painful moments and sorrowful moments of my life, prina-practice na pala ako ni Lord. And one moment, nabasa ko sa Biblia, ano po, if I'm not mistaken, that is from the book of Luke. Ang nasabi po doon, na nanlaki ang mata ko, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang mapapagkatiwalaan ng yaman ng mundong ito, ay mapapagkatiwalaan ng totoong yaman doon sa langit. Kaya alam niyo po, kung pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng pera, pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng yaman, pinagkatiwalaan ka ng business, ng trabaho ngayon, alam niyo po ba, challenge yan ni Lord sa iyo. Bago niya ibigay yung true riches in heaven, sina-challenge niya muna kung saan mo ba yan. Kapag ba ikaw yumaman, yumayabang ka. Kapag ba ikaw nagkapera, wala kang ibang ginagawa kung hindi maglakwat siya, wala kang ibang ginagawa kung hindi magpa-disappoint, magpasarap, magpasosyal sa buhay, o ginagamit mo yung resources mo para sa kapakinabangan ng kingdom ng Panginoon. Challenge yan, mga kapatid. Nagigets po ninyo? Ano po? And in that moment, may kaduksong yun. Ang sabi doon, ang sino mang napapagkatiwalaan ng hindi kanya ay bibigyan ng para sa kanya. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil itong spoken word mo sa akin noong year 2022, umattend kami ng isang conference, ang sabi sa akin doon nung prophet na nag-i-speak, Pastor Carl, the Lord is showing me that you are going to experience these painful moments of your life, sorrowful moments of your life, but the Lord open a door for you. At naniniwala po ako na yung door na inopen ng Panginoon, ito na yung Walking the Jesus Road ministry. Kasi ang sabi sa akin, kailangan mo lang yung pagdaanan. And sabi ko, Lord, napaka-related naman kung kailangan kong pagdaanan, that is a road. At ang binigay mo sa akin ay Walking the Jesus Road. Nakikita niyo po how my life is being directed by the Word of God. Kaya alam niyo po, hindi po nagkakalayo yung spoken word of God and written word of God. Kung ano sinabi ng Panginoon, yun po ay may kaganapan. Sabi ng Bible na hindi mabuvoid ang lahat ng word ng Panginoon. At nung sinabi sa akin ng Panginoon na bibigyan niya ako ng aking, nagulat na lamang ako na today, magto 2 years na. Ano po, in August 31, actually September 1 yun. In September 1, 2 years na ang Walking the Jesus Road Ministry. At sabi ko, Lord, I never expected in my life na magiging ganito pala ang direksyon ng buhay ko.
Akala ko dati wala nang purpose ang buhay ko, kaya gusto ko nang tumalon sa third floor. Suicidal na ako. No? Hallelujah, Jesus. Alam mo yung itsura ko dati, payat na ako dati, nakala mo yung nag-addict. Because I don't have any direction in my life. Wala na pong direction. Gusto ko na sumuko, ayaw ko na. But the Lord given me direction. Na tunay, na kapag nabigyan ka ng buhay ng Panginoon, bibigyan ka niya ng katotohanan, at kapag nakita mo ang katotohanan kung paano siya kumikilos sa buhay mo, alam nyo, hindi lang naman kumikilos ang Panginoon dahil blessed ka, or dahil may blessing na dumarating, or may pera dumarating, or may kung ano man sa inyo. Alam nyo ho ba, na malalaman mo kung gaano ka ka-bless, specifically when you have peace in your heart. Kapag may kapayapaan ka. Yung tipong kahit anong dumating na pagsubok ng buhay mo, payapa ka. I must remember the time na na-experience namin yun, na lumindol. Ano po, nandun pa ako sa unang-unang bahay namin, doon sa may kinatatayuan ng church ngayon. Nandun kami, sa loob ng bahay, lumindol. Sabi ko, ay, lumilindol, ganun lang. Ano po, alam nyo yun, merong kapayapaan sa puso ko na hindi ko kayang ipaliwanag na bakit ganun lang yung reaction ko. Samantalang yung mga nasa labas, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po, lumilita, Diyos ko po, ganito, Diyos ko po. Halos ano na, hindi mo na maintindihan yung sigawan nila. Yung ano natin, yung rap, yung ano, di ba? Yun yung iniisip nila. Sabi ko, Lord, kakaiba pala pag may Panginoon ka. Sabi lang namin, Lord, in Jesus' name, I command that earthquake be silent in Jesus' name. Maya-maya tumigil. Ano po, samantalang yung mga nasa labas ng bahay namin, kagulo pa din sila at hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Nasabi ko, Lord, iba talaga if you have the Lord. Iba talaga kapag may Panginoon ka. Ano po? Kaya alam niyo mga kapatid, ang pagpaprophesy ay hindi lang basta para ma-amaze ang ibang tao. Hindi lang para sabihin kung ano ang nararanasan mo, nararamdaman mo, kailangan mo, etc. Hallelujah. Maraming beses sa buhay ko na when I prophesy, I access the prayer secret place of one person. Hinahayaan ng Panginoon na ma-access ko yung secret place ng isang tao so that malaman ko kung anong pinapanalangin niya para malaman ng tao na yon na naririnig ni Lord yung kanyang panalangin. And that is a spoken word of prophecy. Ano po? Hallelujah, Jesus. Sabi dito, the truth will set you free. Alam niyo ho ba, na kapag tayo po ay naging totoo, kapag tayo po ay open, kapag tayo po ay align sa Panginoon, ano po magaganap sa atin yung the truth will set you free. Ano po, hindi po lahat ng may truth ay malaya. Marami pong mga tao, dala-dala nila yung Bible, memorize nila yung Word of God, pero hindi malaya ang kanilang buhay. Yung nga katulad nga ng sinasabi ko kanina, na kapag kinumusta mo, oy, kumusta ka na? Nasasabihin sa iyo ay, okay lang? Ano? Okay lang naman. Ano po? Ito, maraming mga bayarin, gano'n. Alam nyo, minsan, mas maganda pang kausap yung mga tao na laging gano'n ang kanilang sinasabi. Ano po? Yung puro problema ang sinasabi nila, at least open sila. At yun yung totoong nararanasan nila. Kaysa naman yung mga tao na tinatago yung kung anong totoong nararanasan nila sa pamamagitan ng word ng Panginoon. Alam niyo yung mga ganong klase ng tao, hindi po lumalaya. Kasi bakit hindi sila totoo sa sarili nila? Always remember na bilang tayo ay na kay Kristo, lagi dapat tayo maging totoo. Maging totoo ka sa sarili mo. Aminin mo kung mahina ka. Aminin mo kung hindi mo kaya. At aminin mo sa Panginoon kung nagkakamali ka. And that is God wants us to do. To be true to ourselves. Nagigets po natin? Diba? Ang sabi nga ng Panginoon, kung alam mo ang salita ng Panginoon, ngunit hindi mo to ginagawa, o hindi mo siya ina-apply sa buhay mo, ay sinungaling ka. Ano po? At hindi mo nalalaman ang katotohanan. Ano po? Hallelujah. Kasi ang isang totoong pinalaya ng Panginoon ay nasa sa kanya yung kapayapaan, wala siyang guilt, ano po? Siya ay malaya. Ano po? Naranasan na po ba natin sa ating mga sariling maging malaya? Kayo po, naranasan nyo na po ba maging malaya? Hallelujah. Ilan po sa inyo yung mag-isa na kayo sa buhay, pero ang feeling mo, malaya ka, masaya ka, kasi meron kang Panginoon sa buhay mo. Ano po, even me, mga kapatid, mag-isa lang ako sa apartment, but I have this heart, ano po, na Lord, ang laya ko. Lord, maayos yung buhay ko. Ano, naalala ko before, nung kasama ko yung
Yung asawa ng kapatid ko sa bahay, sabi niya noon, pumupunta siya ng tindahan ko, sabi niya noon, Kuya Dave, dito muna ako tatambay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi doon sa bahay, mababaliw ako. Parang feeling ko mababaliw ako. Sabi ko, ha? Eh samantalang ako, halos araw-araw, nandun ako mag-isa eh. Hindi naman ako nabaliw. Di ba? Hallelujah, Jesus. Kasi bakit? May Panginoon tayo eh. Di ba? Hindi ka maboboard kapag meron kang Panginoon. Dahil kapag alam mong naboboring ka or alam mong wala kang ginagawa, aawit ka kay Lord. Di ba? Yung tipo naglalaba ka, praise the Lord, oh my soul. Di ba? Tapos kapag ka, parang lagi kang may kasama. Alam mo yun, kahit mag-isa ka, parang feeling mo lagi kang may kasama. Even me, mga kapatid, hindi ako palalabas ng bahay. I'm not a kind of person na gala dito, gala doon. Katulad ng chismis sa akin ng mga kapamilya ko na ayaw sa ginagawa ko bilang pastor. Gala daw ako ng gala, ganito, ganyan, ganyan. Pero ang totoo niyan, hindi po ako pala gala. Nandito lang ako sa bahay, pero hindi ako naboboryong. Hindi ako naboboard. Hindi rin po ako tulog ng tulog katulad ng iba na wala nang ibang ginawa ko hindi matulog. Po? Pagka wala akong ginagawang mga papel, ang ginagawa ko, nag-aaral ako. Kapag wala na akong aaralin, magpe-praise and worship ako dito, magsasasayaw ako dito mag-isa at walang nakakakita. Kasi kung may makakakita, baka sabihin nila parang buang nito. Po? Hallelujah, Jesus. At alam nyo, sabi ng Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Faith comes from hearing the message. At katulad nga ng sinabi ko, there is two sources of message. The written message and the spoken message of God. Hallelujah. Bakit importante po na na-explain sa atin ng malinaw yung salita ng Panginoon? Because sabi dyan, the message is heard through the word. The message is heard through the word. Ang mensahe ay maririnig natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi sinabing salita, hindi sinabing maririnig mo ang message sa salita niya lang. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibig sabihin, in every word of God, there is revelation. In every word of the Lord, there is revelation. Naranasan nyo na po ba sa buhay ninyo na nagbabasa ka ng Bible, and then parang relate yung binabasa mo sa buhay mo? Yung anlungkot-lungkot mo, tapos biglang ang nabasa mo, come to me, whom you are weary, and I will give you rest. Na parang ikaw yung pinakausap ng salita na yun, na sinasabi sa iyo na, anak, lumapit ka sa akin, sapagkat binibigyan ko ng kapahingahan yung mga nabibigatan, yung mga nahihirapan. Di ba po? So, ibig sabihin, ang message ng Panginoon ay sa pamamagitan ng salita ni Lord. So, ibig sabihin, ang Word of God, huwag nating itrato na ito po ay kung ano yung binasa mo, yun na yun. Di ba? Hallelujah. Ang Word ni Lord ay may revelation. Nagigets po natin? Paano kung mabasa mo doon? Kapag nagkasala ka, dukutin mo yung iyong mata, dudukutin mo nga. Kasi nagkasala yung mata mo. Di ba? Because there is a revelation on that. Hindi siya specific na kung anong binasa mo doon, yun na yun. There is revelation. Merong revelation doon. Because the Bible says, and the message is heard, maririnig natin sa pamamagitan ng salita na sinasabi ng tagapagsalita ng Panginoon. Number one thing na may share ko sa inyo, hallelujah, Jesus. Prophetic needs response when it is heard in the church. Alam nyo, marami bumabagsak dito. Kapag tayo, may mga narinig tayong prophetic word na nanggaling sa church, nanggaling sa discipleship, sa mentorship, or even sa service, minsan nineneglect natin. Alam nyo po ba, meron akong ugali before na nung ako ay nagsuserve sa aking spiritual father nung siya'y buhay pa, lagi ako nagsusulat. Lahat ng mga prophetic word na nire-release nila, sinusulat ko. Sabi ng Panginoon, magkakaroon tayo ng building. Sabi ng Panginoon, walang lalabas na leader na hindi powerful mover. Sinabi ng Panginoon, ganito, sinusulat ko yan. Sinusulat ko yan lahat at nire-respond ko, Lord. Walang magiging powerful leader kung hindi ako magiging effective na leader. Walang magiging anointed leaders kung hindi ako anointed.
Kaya sabi ko, Lord, tatrabahuhin ko ito. So I respond to every call. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kami ng church. Yung dati kong leader, hinayaan niya lang yung church. May church naman, hinayaan yung church. Nag-set kami ng system, binibreak niya yung system. Dahil hindi pa daw tamang oras, nasa trial and error pa daw, and so on and so forth. So, ganun yung kanyang thoughts. Ano po? But, I know, ano po, nasabi ko, Lord, kung bibigyan mo kami ng church, dapat ngayon pa lang, tinitraining ko na, or tinitrain ko na ang sarili ko na mag-practice para sa church. Alam niyo po, hindi po reason sa Panginoon na hindi natin kaya. Hallelujah. Practicein mo na ngayon. Noong nakaraang araw, tinatanong ako ng isang ng aming sekretary, hallelujah, sabi niya, Pastor Carl, paano pong technique, hallelujah, ano pong technique, Pastor Carl, para makapagsalita ng sobrang haba nang hindi ka napapaos? Ang sabi ko sa kanya, practice lang. Mag-practice ka lang. Kasi, sabi ko, pag ikaw salita ka na ng salita, ngaw-ngaw ka na ng ngaw-ngaw, araw-araw, masasanay din yan. Hallelujah, Jesus. Tignan mo yung mga chismosa, hindi nga sila napapagod manira ng buhay eh. Di ba? Eh, araw-araw ba naman? Kaaga-aga pa lang, may dala-dala pang walis ting-ting. Oy, Mare, alam mo ba kung si ganyan? Diyos ko. Di ba? Oo nga, Mare. Di ba? Ay, araw-araw yun. Di ba? May alas 6 ng umaga, alas 3 ng hapon. Aba, minsan may gabi pa, may chat pa yan, may GC pa yan, Maritesan Group, mga ganyan. Di ba? Hallelujah. Di ba? Online Marites. Mga ganyan. Online Marites Group. Hallelujah, Jesus. Oh, eto na mo nga yun. Di ba? Sanay na sanay. Hindi napapaos. Hallelujah, Jesus. Ay minsan hanggang pag-uwi pa ng bahay, nagmamarites pa eh. Di ba? Oh, so sabi ko, practice lang. So ibig sabihin, prophecy response, we need response, or prophetic needs response when it is heard in the church. So kapag may mga na-share po sa atin, or kapag may na-prophesy po sa atin, lakaran natin. Halimbawa sa prayer of God, prayer warriors of God. Lagi ako nalilito dito. Prayer warriors of God. Maglalagay na ako sunod ng sulat dito para hindi ako nalito. Prayer warriors of God ministry. If the Lord has given you this sight or this vision sa inyong leader, binigyan ang leader ninyo ng vision na magtatayo tayo ng church para sa prayer of God warriors ministry. Anong dapat gawin? Tunganga lang tayo? Sasabihin lang natin, Amen, Sis Bev. Ganun lang ba yung gagawin natin? O we need to respond? Basically, people of God, we need to respond. Hallelujah. Kasi kung hindi ka magre-respond, no? Hindi ka makikiko-operate, totoo yan, Ate Joy. Kung hindi ka makikiko-operate, walang mangyayari. Walang mangyayari sa prophetic na yun. Puro na lamang kayo declaration. Sabi ni Lord, ganito, sabi ni Lord, ganyan. Pero wala kayong matatapos because no response. Wala nagre-respond. Diba? Personally, halimbawa, may command sa iyo si Lord. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, mag-business ka. Pag hindi ka nag-respond doon, hindi mo makikita yung blessing ng Panginoon doon. Kasi alam nyo mga kapatid, meron akong isi-share sa inyo. Yung dati kong leader, merong word ang Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, anak, magtayo ka ng flower shop. Ipinakita na sa kanya ng Panginoon through vision, yung flower shop, yung itsura, yung mga magiging trabahador at magiging pagpapala siya sa buong family. Pero alam niyo ang pinakamasakit na katotohanan, hindi siya nag-respond sa prophetic word na yun ng Panginoon. At alam niyo po, halos lahat ng word ng Panginoon sa kanila tinanggal ni Lord. Imagine, sabi ng Panginoon, anak, bibigyan kita ng church. Anong nangyari? Ang sabi ng Panginoon, anak, yung bahay mo, ang baba ay church, ang taas ay bahay mo. Pero alam niyo po, hindi siya nag-respond kay Lord. Ang katwiran niya, may sakit kasi yung asawa ko eh. Meron kasing ginagamot yung asawa ko and everything and ganyan-ganyan. So, ang daming reason. Alam niyo po, anong nangyari? Hallelujah, Jesus. Bago po ako umalis ng church namin, inalis ng Panginoon yung bahay niya mismo. Pinalayas siya ng biyanan niya nung mamatay yung kanyang asawa. Wala siyang kahabol-habol. Kasi yung lupa, hindi naman nakapangalan sa kanila. Nakapangalan sa biyanan niya. O di wala siyang habol, pinalayas. Diba? Pero, kung siguro sinunod niya ang Panginoon, may grace na inilagay ang Panginoon doon. Kaya kapatid,
maging maingat tayo when it comes to the Lord. Pag may inias ang Panginoon, respond agad. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sabi nga ni Vice Ganda, boom, karaka-raka, gawin mo ang pinapagawa ng Panginoon. Diba? Totoo yan. Kapag may pinapagawa sa atin si Lord, boom, karaka-raka, gawin mo agad. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Yes, agad, Lord. Yes, Lord. Huwag mo nang tanungin, Lord, hindi ko kaya, wala akong pera. Okay lang yan. God will provide. Yes, Lord. Kahit wala kang pera. Nagsimula nga kami na ministry, wala kaming kahit ano eh. Meron lang ako, yes, Lord. Okay, Lord. Sabi ko, walang pamasahe? No problem. Maglakad tayo. Simula Muntinlupa, papuntang Taguig. You know? Hallelujah. Ay, hindi ko alam kung nandito si Nanay Annalisa. Taga-Taguig lang pala siya. Pero alam niya kung gaano kalayo ang Taguig sa Muntinlupa. Nilalakad namin yan. Walang pamasahe? No problem. Lakad. Because we want to respond. Kasi kailangan naming tumugon doon sa word ng Panginoon. Ano po, at walang prophetic word na magaganap or mangyayari sa buhay mo nang wala kang response, people of God, or wala kang response. Nagigets po natin? Are you with me? Natuto po tayo? Hallelujah. So nawa po ay natuto tayo. Di ba po? Number 1 pa lang ito pero medyo malaman-laman. Ano po? Hallelujah. Medyo maganda-ganda ang ating word ngayon. Ano po? God wanted us you to understand that. Alam niyo po, hindi niya ibinigay yung kanyang response sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tinanggal yung bahay. Tapos, ang reason niya, naggagamot daw yung asawa niya. O ay kinuha na yung asawa niya, namatay yung aking spiritual father, namatay ng 2022. O siguro sabi ng Panginoon, o anak, wala ka nang sasabihing mini-medical or wala ka nang sinasabing pinaggagamot. Kinuha ko na. Para wala ka nang ano, wala ka nang problema. Hallelujah. Kinuha na yung asawa, hindi pa rin nagawa po yung church. Wala pa rin po nangyaring response. Okay, kinuha na yung bahay. Pinalaya siya. After 1 year, after 1 year death anniversary ng kanyang asawa, pinalaya siya sa bahay. Di ba? Akalain niyo yun. Di ba? At isa pa, the Lord says na yung business na yon, na flower shop, hindi niya rin po yung ginawa. O hanggang ngayon, nagpapagod pa rin po siya sa pagtatrabaho. Pero ang word ng Panginoon, kung ginawa niya yon, bibigyan siya ng Panginoon ng kotse, bibigyan siya ng Panginoon ng magandang bahay, magandang buhay, na pwedeng makatulong dun sa mga kamag-anak nila na walang-wala. Kasi pagtatrabahuin or magiging trabador niya doon sa flower shop na ipinapatayo ni Lord, ganun katindi or ganun kagrabe. Yun po ang sayang. Imagine that. Ngayon, umuupa ho sila ng bahay. Nandun eh. Binigay na ni Lord yung magandang buhay, magandang bahay, may lupa na. Hallelujah. Pero ang ending, nawala pa. Kaya alam nyo, mahirap po na tayo ay mangako sa Panginoon. Ano po, huwag kayong basta-basta mangangako sa Panginoon ang hindi nyo po kaya. Hallelujah, Jesus. Always remember that, people of God. Huwag na huwag po kayong mangangako sa Panginoon na hindi po ninyo kaya. Naalala nyo po si Safira at si Ananias? Hindi po sila nagnakaw katulad ng sinasabi ng ibang pastor. Maraming mga pastor sasabihin nila si Safira at si Ananias ay nagnakaw. Hindi. Hindi sila nagnakaw. Nangako sila kay Lord na yung lupa nila ay ibinibigay nila sa Panginoon. Pero hindi sila tumupad sa pangako kaya sila ay namatay. Ano po, in our times today, maaring hindi naman typical or physically na mamamatay ka kapag ka nangako ka sa Panginoon. Pero, uubusin ni Lord yung resources na ipinangako mo sa Panginoon. Ganun po katindi. Kaya imagine that. Nais ni Lord na maging church yung bahay. Hindi niya tinugon ng Panginoon. Ang ending, kinuha si bahay. Diba? Laging reason ay naggagamot ang kanyang asawa. Ang nangyari, kinuha na yung asawa. Oh, ngayon, umuupa na lang sila ng bahay until today. Diba? Ganun po katindi. And God wants us to understand that, people of God. When God has a prophetic word in you, lahat ng makakaya ninyo ay gawin ninyo to respond on His word. Kahit saan mo man yan marinig. Discipleship, mentorship, or even sa service natin, or even sa service sa church kung saan kayo nabibilang. Hallelujah. When we are changed by God in our perceptions, everything change. Marami pong mga tao
Hindi po nila nakikita yung glory ng Panginoon na nagaganap sa kanila because their perception is not changed. Yung mga perspective nila, yung perceptions nila, hindi po nagbabago. Imagine nyo yun. Sabihin na natin, makitid pa rin until today ang kanilang perspective sa buhay. Ang akala nila, pag pinagpala ka ni Lord, yung may pera ka lang, yung nabibili mo yung gusto mo, and so on. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, ang nais po ng Panginoon, yung masayang buhay, yung hindi ka nag-aalala. Hallelujah, Jesus. At alam ko, sa nasa Gmit na ito, marami sa mga yan, or marami sa inyo, ay maayos na yung lagay ng inyong mga buhay. Ano? Hallelujah, Jesus. I was remember na may mga nakausap ako na sabi nga nila, ay kahit papaano, ay kaya na nila mag-retired ng mas maaga pa. Ano po? Because they have something. Hindi naman dahil sobrang mayaman sila, kundi kontento na sila sa kung ano yung kanilang meron at kung ano yung nasa sa kanila. Nagigets po natin? Kaya let us have this kind of perspective, mga kapatid. Thank you, Jesus. Ano po? Kaya bawat prophecy na maririnig natin sa church, sa discipleship, sa mentorship, or even sa Sunday service ninyo, pakinggan ninyong mabuti, mga kapatid. Pakinggan ninyong mabuti at mag-respond kayo doon. Kung wala man pong ibang nagre-respond, ikaw na. Mag-initiative ka na or mag-initiate ka na kay Lord. Lord, ako na. Kung ayaw nilang tumulong sa pag-i-stand nito, kami na. Kung ayaw nila, Panginoong, kung ayaw nila, Panginoong, mag-pledge para sa pinapagawa mo, Lord, magpadala ka ng mga magpe-pledge. Ano po? At hayaan mo si Lord na ang mag-convict. Hallelujah, Jesus. I was remember before, alam nyo na nagsisimula po ako ng ministry. Wala naman talaga halos nagbibigay sa ministry. To be honest. Wala pong masyado nagbibigay sa amin. As in, sabi ko nga sa inyo, Sunday service namin, 200, 150, 50, 100. Sabi ko, saan aabot yung 100 na to pamiling korneto? Di ba? Pero, sabi ko, Lord, convict them so that they may understand. Alam nyo, dumating sa point ng aming ministry na nagulat na lang ako, one Sunday, boom, paldo. Sabi ko, Lord, anong ginawa mo? Hindi naman ako nagsabi sa kanila, hindi naman ako nagparinig, baka yung mga trabaho diyan, baka naman. Diba? Wala naman akong ganun. Hallelujah. Pinag-pray ko lang. Ano po, at sinabi nila, Pastor Carl, pasensya ka na kasi hindi namin naigigib or naibibigay yung aming full na seed. Ngayon, tinuruan kami ng Panginoon na dapat pala kami ay nagsisid sa matabang lupa. At ang matabang lupang yun ay ito, or kung ano ang kinukomandi Lord. Alam niyo po ba na magkaiba po ang tithes at magkaiba po ang offering? Hindi po yun magkasama. Ang tithes ay ikapo. Pero ang inyo pong offering, yun po ay bukal sa inyong kalooban. Meaning, yun ay tinanim mo. Panimulang tanim. Kaya alam nyo, kahit na ikaw po ay nagtatites sa church ninyo, halimbawa, nagtatites ka dito sa Prayer of God Warriors Ministry. Pagpasensyahan nyo na ako, Prayer of God Warriors Ministry. Diba? Hallelujah, Jesus. Halimbawa, nagtatites ka dito. Pwede ka pa rin namang mag-offering sa ibang mga church kung yun ang kalooban ng Panginoon. Diba? Katulad ng ibang mga nasa ministry ko, ng mga nasa WTJR. Alam niyo po ba, yung iba doon may mga church na sarili. Example na lang natin, sila Nanay Yoli. Meron silang sariling church doon sa Israel. Pero, at the same time, sila po ay nag-o-offer. Minsan nga sabi ko, bakit nagbibigay pa kayo dito? It is because the Lord commanded us to offer. At simula nung kami nag-give sa ministry ito, pinagpala kami ni Lord. Kasi tanim yun Yun yung tanim mo na pagkukunan mo ng susunod pa uli. Kaya alam nyo mga kapatid, I am challenging people of God. I am challenging you. Hindi sa ministry ko kundi sa ministry na to. Hallelujah. If you are fed by this ministry, then I challenge you, people of God. I challenge you to change that perspective or change that perceptions in your mind. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano po? One thinkings natin, baka mamaya ay gamitin lang yan ni Sis Beb. Naku, yamanin naman yung mga yan Di ba? Sabi ko nga, naka-Corvette. Diba? Social. Tayo nga, wala tayong Corvette. Servet meron. Servetes lang ang atin. Di ba? Tagbe-20, tagki-15 doon sa tindahan. Meron tayo.
Imagine that, people of God. Ano po? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ano po, every word of the Lord, we need response. At kapag nag-respond ka doon, may grabing impact yun. I was remember, nung mga nagsisimula pa lang yung aking mga OFW na nagsisid sa ministry ko, sabi nila dati, nung una, Pastor Carl, papray naman po about sa finances. Aba, habang tumatagal, sabi ko, nakakatuwa naman. At ang kanilang, hindi na po ganun ang message. Pastor Carl, ito po ang aming offering sa Panginoon. Pastor Carl, ito po ang aming seed sa Panginoon. Diba? Pasensya na po kayo, maliit lang. Nung una, laging ganun, pasensya na po kayo, maliit lang. Ngayon, hindi na nila sinasabi yon. Siguro malaki na. Hallelujah. Siguro malaki na yung kanilang bigay. Kaya, hindi na nila binabanggit yon. Kasi nung dati, pasensya na po, maliit lang. Sabi ko, ha? Anong maliit dito? Hallelujah, Jesus. Nakita po natin, when their perspective is changed, nagsisimula na mas lalo mag-overflow yung blessing. Na po, kaya dumating sa point na kahit hindi na yung mga yan sabihan, magugulat na lang ako, Pastor Carl, ito po ang pledge ko. Pastor Carl, ito po ang offering ko. Pastor Carl, pasensya na, ito lang po ang aking sa ministry, dahil meron po kaming physical ministry na sinusuportahan pa. Walang problema. Hallelujah. Hindi rin po ako nagparinig sa kanila na, oy, may mga trabaho dyan, baka naman. Di ba? Kailangan binibigay mga 10% ninyo. Walang ganun. Di ba? It is kusang loob. Nagigets po natin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Di ba? Kaya mga kapatid, change our perspective. Ano po? When you heard, ano po? Hallelujah. Eh minsan hindi naman goal ni Lord. Kung halimbawa may plano ang ministry na magtayo ng church, hindi naman goal nila na magtapong ka ng 100,000, 50,000, and so on. Ang goal nila, maging faithful ka lang. Kasi alam nyo po, yung mga seeds naman ninyo, yung mga seeds naman sa church, ginagamit naman yan para sa expansion ng church. So, ibig sabihin, kung magiging faithful ka doon, maliit man yun o malaki, malaking katulungan yun doon sa ministry na inyo pong kung saan kayo planted. Nagigets po ninyo? Kaya nga sabi ko nga sa mga kasamahan ko dati, sabi nila, pasensya na po kayo, Pastor Carl, kasi maliit lang yung aming na ibibigay. Ano kayo? Hindi yan maliit. Malaki yan sa Panginoon. Maliit o malaki ang ating na ibibigay. Basta faithful ka. Pagdating sa Panginoon, malayo ang naaabot niyan. Imagine niyo po kung ilan ang naabot namin. Ang WTJR ay isang maliit lang na ministry kung ako po ang inyong tatanungin. Kapag nakikita nyo kami sa live, ilan lang kami. Minsan 10, 8 sa physical. Pero kapatid, I am telling you people of God, marami-rami na po kami na pagtagumpayan sa Panginoon. Marami-rami na po kaming lugar na napuntahan. At based sa amin pong tinatrack namin yan before, we have been reached over 20 plus places in the Philippines. Because of that. Because of being faithful. Eh tanungin niyo sa kanila diyan, wala namang kaming poster na magtatapong-tapong tayo, pupunta si pastor sa misyon, magtatapong-tapong tayo. Walang ganyan. Ano po? Kung ang conviction ng Lord, mag-pledge ka, magbigay ka, kung hindi, okay lang. No problem. Kung anong meron kami, pagkakasyahin namin. But you know what, people of God? We have reached 20 plus places all over the Philippines. And we reach people, over 1,000 people. Nung nagsisimula pa lang ang WTJR in the year 2024, wala pa kaming church that time. Nagsimula agad kami ng crusade. Wala kaming budget, mga kapatid, but we started crusade. Alam niyo yung ginamit namin budget, Thanksgiving. Sabi ko, wala pa tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon kasi nagsisimula pa lang tayo. Ngayon, this is the word of the Lord unto us. Mag-crusade tayo. Thanksgiving crusade ang aming tawag. Alam niyo po, nakapag-reach po kami ng 150 people. At yun yung pinagsimulan ng aming ibang mga ministry, specifically yung ministry namin sa Bacoor at sa Aroma. Na meron doon pinagaling ang Panginoon. At ngayon ay nagsiserve sa Panginoon through that ministry in Bacoor or through Bacoor Outreach. Nagigets po natin? Now you see, people of God. Kapag nabago na yung perceptions or yung perspective natin, ano po, inaayos tayo ni Lord. The reason why you're not changed is not just don't listening, but also don't believe in God's word.
Ayun po ang problema. Marami naman pong nakikinig, hindi lang naniniwala. Kapag ba ako nag-prophesy sa iyo, Nanay Wilina, halimbawa, nag-prophesy ako sa iyo, I declare na kung ano yung promise ng Panginoon sa iyo, or I declare na mabibili na yung bahay mo, do you believe in the Word of God? Praise the Lord. Hallelujah. Ano po, and that is not just listening, but also believing in God's Word. Alam niyo po, nung nagsisimula po ako, naniwala lang naman po ako dun sa prophet na yun na nag-speak sa akin. Alam mo, sabi niya, the Lord will send you not just only in the Philippines, but omni-national. Sabi ko nga, paano kaya mangyayari yung omni-national na yun? Sabi kong ganun. Paano kaya mangyayari yung omni-national? Ano po? Pero sabi ko, bahala ka na nga, Lord. Diba? Kung paano mo gagawin. Hanggang sa nagkaroon ako ng ministry, sabi ko, Lord, para nagasimula ka na ngayon. Diba? And sabi ko nga, noong nakaraan na nag-uusap kami ni na Sis Beb, nagtatawanan kami. Ang sabi ko kinukonekta ako ng Panginoon sa mga nasa ibang bansa. 'Di ba? Siguro darating yung panahon na itong mga ito ay makakasama ko rin physically. Hindi natin alam. Na magugulat na lang ako. Or sila mismo magugulat na lang sila. Nabababa ako dyan, Sis Beb. Di ba po? It is the word of the Lord to me. Omni-national. Kaya kapatid, kapag may word of prophecy na inilay daw ng Panginoon sa inyong ministry, suportahan ninyo yung inyong tagapanguna. Ano po? Hallelujah. Huwag ninyong isipin kung bata yan. Huwag ninyong isipin kung ano man ang plano niya. Ano po? Suportahan natin kung anong ibinaba sa kanya ng Panginoon. Dahil siya ang nilagay ni Lord. Wala ka naman choice. Diba? Kasi ang sabi ng Jeremiah 3:15, I give you shepherd. Hindi naman ikaw ang sinabing mamili ka ng shepherd. I give you shepherd. Diba yung nga sabi ko sa inyo? Diba hindi kayo pwedeng mamili dahil ayaw mo na mabunganga. Yung mabunganga ang binigay sa'yo kasi yun yung ayaw mo. Tama? Hallelujah. Ganun yun. Diba? Ayaw mo ng masakit magsalitang shepherd. Ay sorry ka, yan yung binigay ni Lord kasi yan yung pinakaayaw mo. Kasi ganyan ang Panginoon eh. Kung ano yung pinakaayaw natin, yung binibigay niya. Alam mo yun? Ayaw na ayaw ko mag-preach dati. Sabi ko nga sa inyo, nagte-testify ako, nanginginig na yung aking kamay. Dalawa ng kamay ang nakahawak sa microphone, nanginginig pa, pati tuhod ko. Wala tayong magagawa. Ito pa rin ang binigay ni Lord. Magpastor ka. Aray mo. Diba? Magpastor ka, wala kang magagawa, anak. Diba? Kaya ang ginawa ko noon, nag-practice na lang ako. May umattend na isa sa ministry. May umattend na 2, 4, 5, 10. Hanggang dumami ng dumami ngayon. Diba? Kaya ko na makiharap sa inyo ng ganito. Kaya ko na magsalita sa harapan ng maraming tao, even physical. Because what? Nag-practice ako. Pinractice ko. Inaral ko mabuti. Kasi gusto ko makarespond ako doon sa command ni Lord. Ito yung calling ni Lord eh. Alangan naman maghanap ako ng excuses. Alangan naman maghanap ako ng dahilan. Sabi ng Lord, prophetic needs response. Kaya kapag may nag-prophesy sa inyo, all you need to do is to say yes to God. No excuse, no explanation. Huwag niyong hanapan ng problema. Si Lord ang bahala dyan. Diba? Hallelujah. Tinan nyo na lang si Moises nung una, anak, pumunta ka sa Paraon. Ang sabi niya, ano Lord, papupuntahin mo ako sa Paraon, hindi nga ako official, hindi nga ako government authority. Papupuntahin mo ako doon, sabi ng Panginoon, hindi, pumunta ka. Lumakad ka. Ako lang bahala magsalita para sa iyo. So, ibig sabihin, pag may pagkatawag tayo sa Panginoon, siya na yung bahala sa lahat. Alam niyo, nagsimula kami ng ministry, wala naman kaming inaasahan. Sabi ko sa inyo, ang kasama ko 5 estudyante. Di ba? Sana abot yun. Di ba? Kahit pa maging faithful kaming lahat. Hallelujah sa aming seeds, mga kapatid. Magkano lamang po ang baon ng isang estudyante dito? Siguro 100. Di 20. Kung 20-20, di 100. O paano namin magagawa yung misyon na pinapagawa ni Lord? Paano kami makakapag-start ng church? Alam nyo, marami sa inyo, kinuman ni Lord na mag-start ng church. Ang una nyo kagad pinoproblema, pera. Aray ko, iko-correct ko lang kayo mga kapatid. Hindi yan ang unang problema. Ang problema nyo, paano kayo magre-respond kay Lord? Saka nyo na isipin yung pera, magpa-follow yan. Yung ministry people, magpa-follow yan. Yung mga leader, support, magpa-follow yan. Alam nyo,
Ito po yung lagi kong tinitingnan eh. Kapag ang church na nagsisimula pa lang nauna ang building, yari kayo. Pag ang church na nagsimula sa gastos, kaagad yari kayo. Magsimula muna kayo sa wala. Magsimula muna kayo doon sa pa-start pa lang. Alam nyo, mas masarap tingnan yung success na nagsimula ka sa pinakababa. Hindi yun yung church mo kagad, naka-airconan. Ano, naalala ko po yung meron akong napuntahan church. Ay, grabe, naka-aircon, ganyan. Kasi pinondohan daw po ng mga Koreano. Sabi ko, wow, amazing. Pinondohan ng Koreano. Ngayon, sabi ko, mga ilan na po ang member ninyo dito? Kasi nasa 10 taon na daw sila. 10 taon ang member din, 10 din. Ha? Sabi ko, may nababayad pa ho kayo doon sa inyong amilyar? Sabi, may nababayad pa ba kayo sa amilyar nyo? Sayang gano'n. Di ba? Kaya po mahirap. Mahirap po magsimula ng merong kakaagad building. Alam nyo, thankful ako kay Lord na nagsimula kami sa bahay-bahay lang. Nagsimula kami sa salas. Even today, ang aming pong church ay nagsisimula sa salas. Pero meron na kaming plans para sa Panginoon. Na soon in time, ano po, magugulat na lamang kayo. Nakalipat na ang WTJR sa mas maganda at settled na church. Hallelujah. Kasi gusto kong makita na, Lord, ito yung provision sa ibinigay mo. Hindi kami nagsimula doon sa hindi namin kaya. Imagine nyo po, kung nagsimula po kami, wala na pong paupahan dito na murang-mura. Di ba? Mura na lang ang aabutin mo. Mamumura ka. Yun, meron. Di ba? Pinakamababa dito. Imagine nyo nga, yung bahay ko nga, naka-studio type lang po ito, 5'5". O hindi kung mas malaki pa dito, mga 10K na. Ano po, kung kami iilan-ilan, kung ang pondo ng ministry po ay mga, pasabihin na natin kumikita lamang po ang Sunday service ng 900, 800, tingin nyo kaya namin magbayad ng 10,000 kada buwan? Hindi. Pangkuryente pa lang ay kulang na yun. Wala pa kaming honorarium doon, mga kapatid. Sinasabi ko sa iyo, wala pang honorarium, wala pa ang mission, wala pa ang ibang gastos. Sus Ginoo. Diba? Kaya mga kapatid, kapag tayo nagigib sa ministry, huwag na natin kukumpyutin. Huwag na natin kukwentahin pag tayo nagbibigay. Hindi yung sasabihin natin, wala nagagawa yung ministry na ito. Ganito, ganyan. Tingnan natin. I-porsi nyo. Hallelujah. I-porsi natin, mga kapatid. Diba? Ang goal naman natin doon ay mag-respond sa kung ano yung word ng Panginoon. At siguro naman, ay hindi naman bibigyan ng Panginoon ng command yung inyong leader na magtayo ng church kung hindi naman kaya. Di ba? Sa pag nagtayo kayo ng church, ang mga budget niya, mga 100,000 ninyo ay kulang. Di ba? Milyon. Ng kalating milyon. Pwede na kayo makapagtayo ng pinakamagandang church with the aircon. Problema mo nun monthly. Pambayad mo nun. So dapat ang mga tao mo doon, mga nasa 200 people na. Hallelujah. Pero tinan nyo po. Praise the Lord. Ano po, that's why prophetic needs response when it is heard in the church. Kaya kung ano po yung narinig natin sa church, support natin. Ano po, katulad ng kung paano po ang ministry ay gumagalaw, ano po, sabi ko nga ay, the Lord truly provided in every one of us. Hallelujah. Diba, nagugulat na lang din ako na sa ministry, magugulat na lang ako, pastor, ito po para sa ganito, ito po para sa ganyan. Ano po, because every one of us are open, ano po, unto the Lord, to support, to respond. Lahat ay nagre-respond. At saka, grabe po kaya ang isang ministry na nagre-respond sa call ng Panginoon. Di ba po? Sabi ng Bible na, how pleasant it is to see, ano po, na yung body ng Panginoon or yung mga Christians ay nagdudwell in unity. Kapag tayo naging united, marami po ang ating magagawa. Marami po tayong magagawa at may maganda tayong magagawa. Sabihin na natin maliliit lang yung kaya nating i-give. Pero tandaan nyo mga kapatid, kung 10 tayo na magbibigay tayo ng maliit na yan, malaki yun pag pinagsama-sama. Mas marami tayong magagawa. Ano po, at dyan nagsimula ang WTJR. Simula sa maliit namin, pinagsasama-sama namin yung maliit na resources hanggang sa ngayon, malaking resources na. Imagine. Noong nakaraang mid-year namin, hallelujah, noong nakaraang taon, alam niyo po ba ang aming bisita, 70 people. Diba? At a small group, paano kami nakapag-produce ng ganun? Paano pinrovide ng Panginoon yun? Hindi po kami lumapit sa politiko, hindi kami lumapit sa mga nasa abroad para lamang meron kami maipakain.
Hindi kami nag-fundraising or nag-donate-donate. Ano po, simply, pinagsama-sama namin yung aming small amount na meron kami until the response to what God has given to us na command ay na-fulfill ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng John chapter 8 verse 47, whoever belongs to God hears what God says. Diba? Kung sino daw po ang nasa Panginoon, nakikinig sa kung anong sinasabi ng Panginoon. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Aray ko. Medyo masakit ito. Yung mga hindi daw nakikinig sa Panginoon at hindi nakikinig sa pinapadala ng Panginoon ay hindi daw po sa Panginoon or wala sa Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, laging nire-remind ni Lord, listen. Kahit saan tayo magbasa, even sa Proverbs, lagi niya sinasabi, makinig ang may pandinig. Listen, people of God. Because listening is very important to God. Kahit anong anointed mo pa, kung hindi ka nakikinig, wala ka sa Panginoon. Kahit anong galing mo pang mag-vision at mag-prophesy, at kahit gaano pa yung kalinaw, if you are not listening, or if you don't listen to God, and you're not listening to the one who's sent by God, you are not in God, or you are not with God. The word of God sanctifies, people of God. If we have His word and still not sanctify the truth of His word, the truth of His word is not in us. Alam niyo po, yung salita ng Panginoon, yun po yung nagsasanctify sa atin. Kaya kapag nasa sayo na yung word ng Panginoon, parang hindi ka na nababurn out, hindi mo na mararamdaman yung pangungulila, ano katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na kahit na mag-isa ka, parang masaya ka pa din. Ano mo yun? Masaya ka pa rin, yung tipong yung iba kumakain, mag-isa, lungkot na lungkot sa buhay. Mag-isa lang ako kakain. Pero tayo, masaya pa rin tayo kasi alam natin na whatever we do it for the glory of God. Kahit tayo kumakain, kasama natin si Lord. Tayo matutulog, kasama natin si Lord. Alam nyo, pag natutulog ako, lagi kong sinasabi bago ako matulog, Holy Spirit, good night. Jesus, good night. Because I know that God is with me and the Lord is with me. Hallelujah. Ano po? Kaya nawa, ganun din po ang bawat isa sa atin. Ano po? Hallelujah. Ano po, bago ka matulog or pagising mo sa umaga, good morning, Holy Spirit. Good morning, Lord. Ano po? Kasi kinukonsider mo na siya yung kasama mo. Naalala ko yung isang leader din ng isang church na naging kaibigan ko din at nanay-nanay din ang tawag ko doon. Ano, si Nanay Vicky. Ano, alam ko kilala yun ng ibang mga nandito, ano, si Nanay Vicky. Siya po ay balo na rin. Ano po, at alam nyo, tuwing umaga, ay kapag nag-uusap kami, yun nga yung lagi niya sinasabi daw, good morning Holy Spirit, good morning Lord, good morning Jesus. Diba? Kasi inaarit niya na siya ay kasal na sa Panginoon. Wala man daw siyang physical na asawa, pero kasal na siya sa Panginoon. Ano po? At grabe din po yun pagdating sa paglilingkod kay Lord. Ano po? Sabi ng John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo po ay sinasanctify, inaayos tayo ni Lord. Kaya pansinin nyo, when somebody prophesy unto you about sa pinagdadaanan mo, naiiyak mo na, tapos parang feeling mo ang gaan-gaan. Ano, kaya nga basically, kapag may pinagpipray po ako, lagi kong tinatanong, anong nararamdaman mo? Or anong naramdaman mo after the prayer? Or pagkatapos nating manalangin? Magaan po, Pastor. It is because, yan yung dala ni Lord. Light, na liwanag, or ilaw, at light na magaan, or kagaanan. Nagigets po ninyo? Dalawa po ang ibig sabihin ng light. Light na magaan, at light na ilawan. At yan po si Jesus. Pinoposes niya yung ganyang karakter. Pagiging liwanag at kagaanan. Kaya nga ang sino mang may Panginoon, merong liwanag at may kagaanan sa kanyang buhay. Yung tipong hindi siya nabibigatan. Ano po yung tipong kaya niya pong maging masaya kahit na dos lang yung laman ng bulsa niya. Kung kaya niya maging masaya, basta may kakainin lang siya. Ano, sabi nga ng nanay ko dati, nanay ko po dati ay testimony niyan eh. Ano, dati pag may magbibigay kami sa church, ako damot na damot yun. Pero nung natutunan niya magbigay, binigyan siya ng Panginoon ng tindahan, aba, hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin yung tindahan niya at talagang grabe po. Ano? Hallelujah. Sabi ko nga ay grabe. Grabe ang Panginoon kasi ngayon natuto na yung nanay ko at sinangtify siya ng word ng Panginoon. Aba ngayon, lagi niya sinasabi sa akin, nak, alam mo, natutuwa ako kay Lord
Kasi yung mga kapitbahay ko dito, di ba, sila ay mga ano, talagang tuwing Biyernes na lamang, stress na stress sila sa hulugin. Ako naman, kahit papaanong may huhulugan man, pero by God's grace naman ay nakakahulog naman at hindi naman ay stress. Ano po? Kaya ako'y tuwan-tuwa. Ano po, sa ginagawa ng Panginoon. Kaya kapag nakita niyo po ang aking nanay, yun po ay 51 years old, going to 52 ngayong September 6. Pero para ho kami magkakapatid. Hallelujah. Hindi pa ho ganun katanda ang aking nanay. Ano, kaya nga sinasabihan kami pag magkakasama para daw kami magkakapatid. Ano, ang nanay daw namin ang pinakamatandang kapatid ko. Sabi ko, oh, magkapatid lang pala tayo, ma. Hallelujah. Ano po, sabi ng Psalms 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Ano po? So sa pagsunod natin doon sa word ng Panginoon, written man or spoken, ano po, sa pag-respond natin or sa pag-response natin sa Panginoon or sa word niya, sa word ng katotohanan sa buhay natin, ano po, nalalakaran natin purely yung pinapalakaran sa atin ng Panginoon. Nagigets po natin? Number 2, prophecy needs response when it comes to a known vessel of God. Ayan. So ito po, medyo i-break ko lang kayo ng konti dito. Marami kasi sa atin, kung sino-sino na lang ang nagpa-prophesy sa atin, tanggap tayo ng tanggap. Alam niyo po ba na sabi ng Biblia, na i-discern po natin lahat ng prophetic word na ating naririnig. Kaya hindi po lahat na nagsasabi sa iyo na thou says the Lord or ito ang sinabi ng Lord, ay papakinggan nyo. Okay? Hallelujah. Dapat i-deserve din natin. No, mas maganda na ganito. Sabi dito, when it comes to a known vessel, bakit ko sinilagay dito na known vessel? Bakit kilala? Ano po, mas magandang tumatanggap tayo ng word doon sa kilala natin. Kapag ba ako nag-prophesy sa inyo, tatanggapin ninyo? Dahil kilala ninyo ako, na ako yung nagtuturo sa inyo every Saturday? Maaring yes. Ano po? Hallelujah. Maaring yes. Kapag si Sis Beba ay nag-prophesy sa inyo dito, tatanggapin ninyo? Yes, kasi sila yung mga tagapanguna nyo. Tama po ba? Eh what if kaya may hindi kilalang tao na pumunta sa iyo, tapos nagsabi sa iyo, ito yung sinasabi ng Panginoon, tatanggapin nyo? Malamang hindi. Parang ganito yan. Hallelujah, Jesus. Kapag po ba may kumatok sa bahay ninyo, pagbubuksan nyo yung hindi nyo kilala? Hindi. Kasi stranger. Kasi hindi mo kilala. Ano po at ang sabi ng Biblia, binigyan niya tayo ng shepherd na kung saan maralaman natin or makikilala natin ang kanyang boses. Malalaman natin na ito yung ginagamit ni Lord sa atin. Ano po? Kaya mga kapatid, I am suggesting people of God, huwag tayong kung kani-kanino po nangihingi ng word of prophecy. Huwag tayong kung saan-saan punta ng punta. Dapat known vessel, meaning kilala mo at understood mo yung walk of life nila. Halimbawa, may hindi ka kilalang tao, tinanggap mo yung word ng Panginoon, ay hindi mo naman alam yung walk of life niyan. Hindi mo naman alam kung drug addict pala yan. Tapos sabi sa iyo, prophecy, ganito. Naalala ko po, meron akong testimony dyan, may mga member kami dati na napunta sa isang psychic. Hindi naman po nila nakita yung walk of life, hindi po nila diniscern. Alam nyo, meron siyang GC doon na nagpa-prophesy daw. Sabi ko, anong mukha niyan? Nasa States daw. Sabi daw ay nasa States daw. Kuno, ganyan. Sabi ko, patingin nga ako ng itsura. Pagtingin mo ng Facebook, mukhang dami accounts. Ano? Sabi ko, nakita nyo na yan? Sabi niya, hindi po eh. Sabi niya, sabi daw ng Lord sa kanya, wag daw ipapakita yung mukha niya. Sabi ko, propeta ng Panginoon, takot ipakita yung pagmumukha niya? Sabi ko, aba, kaduda-duda yan. Sabi ko, ganyan, baka mamaya, ano pa yan, baka mamaya, kriminal yan. Tapos, dinadaan niya lang sa mga ganyan-ganyang prophecy. Alam niyo, dumating ang pagkakataon, di ba po, in-expose siya na mga nanggaling doon sa GC na yun mismo. Na siya po ay isang psychic. Ano po, at kaya ayaw po niya na ipakita yung mukha niya. Siyempre, pag nagkahiyaan or kapag nagkapahiyaan, hindi nga naman maipopost yung kanyang mukha. Hindi nyo alam eh. Hindi nyo kita eh. Kasi yun daw ang sabi ng Lord sa kanya. Aba, sabi ko yung mahusay mag-isip, nagtatago. Hallelujah, Jesus. Takot yarn. Hallelujah. Ano po, kaya nung time na yun, nag-prophesy po ba naman daw sa GC nila na magugunaw daw ang mundo noong December 24, 2025. Ano po, hallelujah, ay hindi naganap. Hallelujah. Ito naman magbe-bear months na uli next month, mga kapatid. Ilang araw na lang, magbe-bear months na uli. Ano po, ay hindi naganap. O, yari, inaway siya ng mga member. Inaway siya ng mga nandoon. Sabi ko, paniwalang-paniwala kayo eh.
Di ba? Prophetic pala, ha? Sabi ko, ano kayo ngayon? Di jackpot kayo. O hindi nyo kasi dinedeserve. Basta na lang kayo paniwalang paniwala porket lamang may nag-share na ganito or may nagsabi sa inyong nagpa-prophesy din yan, ganito, ganyan, ganyan, okay na kayo kaagad. Ano po? Believe, mga kapatid. Dapat kilala natin. Dapat known to you. Kilala mo. Kasi kung stranger, aba, mag-isip-isip ka kapatid if somebody or stranger is prophesying on you. Hallelujah. O kaya naman, ang paniniwalaan natin, sabi dito, shepherd or your pastor. Ano po, yung mga nagpa-prophesy sa atin, na mga pastor natin at shepherd natin, maniwala kayo doon. Di ba? To their word or prophecy. O kaya naman, I respond to the prophetic word that they have spoken. O kaya naman, endorse prophetic people. Meaning, halimbawa, katulad ni Sis Beb, ini-endorse niya ako sa inyo. Nagkakilala kami ni Sis Beb, ini-endorse ako sa inyo, yon pwede. You need to you can believe the word of prophecy. Kasi bakit? Kilala ng vessel ninyo. Hindi naman magdadala yan ng ikakapahamak ninyo. No, magdadala ba yan ng ano? Naalala ko dati, no, magdadala ba yan ng mamamatay tao? Magpapadala ba yan ng papatay sa iyo? Malamang hindi. Siyempre, papadala niya yung kilala niya. Yung meron siyang connection. Nagigets po natin? So, sabi dito, prophetic needs response when it comes to known vessel. Dapat kilala. You know? Kaya nga alam nyo, yung mga taga-WTJR, kahit kami po ay nabubuhay na sa prophecy or prophetic, minsan magtatanong pa yung mga yan. Pastor, kilala mo to? Sabi ko, hindi. Hindi nila ini-accept. Kasi sabi niya, prophetic ganito eh. Naalala ko tuloy yung may isang pumunta kay Nanay Ann, ano po, na nagpakilalang siya daw ay prophetic people. Ano, sabi daw sa kanya, hindi daw siya para sa business. Pero pagkatapos ng prophetic daw na yon, aba, inaalok siya na magbenta ng mga binebenta nilang mga ano daw, mga ano mo yun, gamot-gamot yata at mga herbal. Sabi ko, oh, akala ko ba, sabi niya, hindi ka para sa business, tapos alokin ka mag-business sa business niya. Ano yun? Sabi ko, kalokohan naman yata yan. Sabi ko, anong sagot mo? Alam mo, sagot ko pa, ay hindi. Na-prophesy na yan sa akin ng aking spiritual father. Di ba? Binigyan ako ni Lord ng business. Yun yung papaniwalaan ko, hindi yan. Di ba? Tapos kinorse pa daw siya. Nag-prophesy pa daw na kuno na may mga sakit-sakit daw ganyan. Sabi daw niya, pa, grabe naman to. Ano, tapos ini-invite pa daw siya doon sa church at mas maganda daw yung may ano physical church. Sabi daw niya, ay hindi, masaya na ako sa online church namin. Sabi daw niya, masaya na ako sa online church namin. Ano po, kasi sabi niya, hindi ko naman siya kilala. Kakatagpo nga lang namin, tapos gagaganyon-ganyon na kaagad siya sa amin. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba po? Thank you, Lord. Kaya kailangan, ano po, believe those who are known to you. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ano po? So sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 14, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Ano po? So ibig sabihin, tayo daw po ay magpatuloy na matuto. Sabi dito, you have learned and have convinced. Ano po? Yung nakapag-convince sa atin or yung nakapagdala sa atin. Ano po? So dito naman, hindi naman natin or hindi ko naman po kayo kinukumbinsi because of mga magagandang salita. Ano po? Inilalagay ko sa inyo na maintindihan ninyo yung every word ng Panginoon. Ayaw ko kasi na may nakausap ako tapos hindi nila naintindihan yung salita ni Lord. Ayaw ko ng malabo. Ano, kasi kahit dati pa man sa trabaho ko, ayaw ko talaga ng ako'y nagugulumihanan. Talagang pinipilit ko yung kahit manager ko, hindi, paliwanag mo ng ayos. Bakit nangyari to? Or bakit ganito to? Kahit pagdating sa product namin dati, pag may nagkulang, tapos sinasabi, ganito, gano'n, ay hindi, ayaw ko ng ganyan. Sabi ko nga, linawin nyo yan. Linawin nyo sa akin yan. Okay? So sabi dito, prophecy needs response when it comes to unknown vessel. So kailangan kilala natin. Sabi dito, 1 Timothy 4:13, those who are not faithful to the set man of God in the midst of them are also not faithful to the one who sent them. Ayan. So kaya kung sino yung nilagay sa atin, o nilagay sa atin ng Panginoon na makilala nyo si Beb, nilagay ng Panginoon makilala nyo ako bilang mga leaders, ano po? So believe in the sent vessel of the Lord unto you. Ano po? Kaya sinabi ko doon na paniwalaan natin yung mga in-endorse sa atin or mga sinent vessel sa atin. Kasi kailangan natin maging faithful. Kapag hindi tayo naniwala sa kanila or if we don't believe to the word of God that they carry, parang hindi na rin tayo naniwala sa nagsugo sa kanila. Amen po? At sabi pa dito, until I come, devote yourself to the public reading of the scripture, to preaching, and to teaching.
Hallelujah. So it is very important mga kapatid when it comes to prophecy. Ano po, yung salita ng Panginoon. Dapat tayo ay devoted sa scripture, devoted tayo doon sa katuruan na ibinigay sa atin, at the same time yung mga naituro na sa atin. Parang ganito lang yan, hindi naman pwedeng ikaw po ay devoted, yung iyong rules and regulation, code of conduct, ay devoted sa Jollibee, pero ang trabaho mo po ay sa McDo. Magkaiba ho yun. Hallelujah. Ano po? Magkaiba po yun. Magkaiba sila ng standard, magkaiba sila ng paniniwala. Kaya nga sabi ko nga, yung ibang mga church, they believe in so much warfare, pero sa WTJR, hindi kami gaanong into warfare. Kasi we believe the Acts Church. We believe in what God has commanded. Kasi nung binigay yung vision sa mga apostol, ang ginawa nila, ay inaksyonan nila kaagad, nag-respond sila. Kaya nga naituro ko sa inyo to, prophetic needs response. Kasi ganun ang ginawa ng mga apostol. Diba? Nasulat po ba doon na si Apostle Peter, hinanap muna niya yung 3 confirmation, 100 na confirmation, 50 na confirmation. Kay Lord, hindi. Pag binigay ang vision, action kaagad. Respond kaagad. Kaya doon kami natuto. Ano po, kaya may mga tao na nagsasabi sa amin, mali yung paniniwala ng WTJR kasi hindi sila nagwa-warfare. Hindi kami against sa mga nagwa-warfare. Walang problema dyan. We are not against with that. Pero hindi kasi yan yung command ng Panginoon sa amin. Hindi kami inutusan ni Lord para makapag-warfare. Inutusan kami ni Lord para sumugod sa war. Ano po, mismong sumugod sa war. When God commanded us, then do it. When God says it, then do it. Ano po? Hallelujah. Praise the Lord. Ano po? Kaya para sa amin, when God given us vision, gawin mo. Actionan mo. Mag-respond ka kaagad. Hindi na yung ang dami pang etche-bureche or ang dami pang mga confirmation bago gawin. Ano po? Mas gusto ni Lord yung obedient ka. Mas gusto ni Lord yung hindi mo dinidelay yung obedience mo sa Kanya. Because always remember this, people of God. Delayed obedience is still disobedience. Nagigets po natin? Hallelujah. Praise the Lord. Naku, mukhang ako'y overtime na. Devoted means give all. Ano po? Ibig sabihin, ibinibigay natin yung lahat ng kaya natin. Sabi dito, part of one's time, maring oras, resources, or sa mga activities. Ano po? Maging devoted tayo. So if we are devoted in the works of the Lord in WTJR, nandun yung heart natin. Ano po? Kung kayo'y devoted sa Prayer Warrior of God Ministry, hallelujah, i-devote natin yung ating mga sarili na tulungan din sila. Ano po? Hindi yung kaya lang pala ikaw ay nakikinig kasi meron kang benefits. Huwag ganon. Ano po? Kaya lang pala ikaw ay sumasama sa ministry nila kasi mga yayamanin sila. Di ba mga nasa United States of America, mga ganon, nasa Canada. Hallelujah. Kaya ka pala sumasama because, oy, paldo-paldo tayo dito. Pag dumikit tayo sa mga to, mga makakwarta yan. Ano po? Hindi. Ano po? Be devoted. Ano po? Nandiyan ka, inilagay ka ng Panginoon sa ministering ito because you need to be devoted. Ibig sabihin, ano ba ang kaya natin na ma-share para sa kanila? Time, resources, ito man ay kaya nating gawin, ability, or yung ating pagpapagal ay kaya nating ilagay sa kanila. Nagigas po natin mga kapatid, be devoted unto where God places you. Ano po yung iba? Ang tawag ko nga dun sa mga Kristiyanong hindi mapakali, the jumping Christian or mga Kristiyanong palaka. Ano po yung mga Kristiyanong palaka, yung talon ng talon, kung saan nila gusto, nandoon. Kung saan nila trip, doon. Pag ayaw na nila dito, lipat. Pag ayaw nila doon, lipat na naman. Lipat na naman, lipat na naman, lipat na naman. Ay nako. Di ba? Yung mga ganyan, hindi yan devoted. Ano? Yung mga ganyan dapat dinidemote yan. Demoted dapat yan. Hindi devoted, demoted. Ano po? Diba ayaw ng Panginoon na tayo po ay ganong klase mag-isip. Ano po? Yung hindi tayo devoted kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Kaya nga be planted. Ano po? Hallelujah. Diba? Sa mga OFWs natin na nagtatrabaho, ano po? Halimbawa, katulad na lang ni Nanay Willie na ano po, siya po ay isang nurse. Eh, hindi naman po pwedeng pag gusto niyang dumuti doon sa kabilang ospital, eh doon siya. Diba? Kailangan devoted siya kung saan siya nanumpa or nag-oath, doon ka. Hindi naman pwedeng, hindi, gusto ko doon sa kabila, gusto ko sa Calgary, mga ganyan. Gusto ko gusto ko sa
ano ba to, sa Massachusetts, doon ako duty na ospital. Eh, hindi pwede yun. Di ba? Kasi hindi naman yung nagpasahod sa'yo. You need to be devoted in that. So, ganun din. Di ba? Hallelujah, Jesus. Kung saan tayo mas kumakain, ano, importante na tayo po ay devoted. Ano po? So, mag-share tayo ng resources doon. Hindi yung kain ka lang ng kain. Tapos hindi ka man lang nag-share ng resources na meron ka. Ano po? Hallelujah, Jesus. So it is better to understand people of God. Ano po? Kaya number 3, hallelujah, prophecy needs response when instructed by God in you. So ito naman ay command na sa'yo. So hindi na ito sa church, hindi na ito galing sa vessel. Ikaw na mismo ang kinausap ni Lord. Sabi dito, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ano po, ang kailangan natin, mag-respond ka kung anong sinabi ni Lord. Halimbawa, personally, sinabi sa'yo ng Panginoon, anak, tulungan mo tong church na to or tulungan mo tong tao na to, gawin mo. Mag-respond ka kay Lord. Kasi importante yun sa Panginoon. Ano po? Hallelujah, Jesus. No, I was remember, may share po ako sa inyo dyan. One time, alas 7 pa lang po ng umaga dito sa Pilipinas, ginising na ako ng Panginoon. Sabi niya, anak, bumangon ka. Nagsisimula pa lang ako noon ng prophecy or nagsisimula pa lang ako sa prophetic. Sabi ko, mamaya na. Tapos narinig ko na naman sabi, anak, bumangon ka na. No, sabi ko, parang galit na yata. Sabi ko, bakit ba, Lord? Sabi niya, manalangin ka na. Pray ako, Lord, thank you, ganyan. Pero ako'y antok na antok pa that time. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, magdala ka ng bigas doon sa taong ito. Ha? Sabi ko, Lord, wala ba silang bigas ngayon? Mamaya na lang. Sabi hindi, ngayon na. Sabi ko, Lord, wala kaming bigas. Hanap excuses. Lord, wala kaming bigas. Pagmulat ng mata ko, nakita ko yung bigasan namin. Sabi ng Panginoon, nakalimutan mo ba na nilagyan niya ng tita mo kagabi, pinuno yan ng tita mo, ngayon sumalo ka dyan ng 7, dalhin mo na doon sa pinapapuntahan ko sa iyo. Sabi ko, sige na nga, Lord. Eh, may 32 pesos pa ako nun sa bulsa or sa akin. Alam niyo, hindi yun nakatakas. Sabi ng Panginoon, anak, yung 32 mo, ibili mo ng ulam. Ha? Wala na matitira, Lord. Sabi, hindi, ibili mo na. Ano po, at alam niyo, pagpunta ko doon, kumatok ako sa bahay nung tao na yun, pagpunta ko po doon, nagulat na lang ako pagbukas niya kasi umiiyak na siya kaagad. Sabi ko, hala, bakit? Sabi ko, ganun, anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Sabi niya, kasi Kuya Dave, 5 a.m. pa lang ng umaga. Hindi pagising yung mga bata, nananalangin na ako dito sa baba. Sabi ko, Lord, wala na kaming bigas, wala na kaming pang-ulam. Sabi ko, grabe ka, be. Alas 5 ng umaga, nananalangin ka na. Kaya pala alas 7 pa lang, pinapabangon na ako. Hindi ako morning person. Ano? Kaya doon na kami nagkaroon ng tatawanan. Ano po? So it is instructed. Ano po? In-instruct sa atin, inutos sa atin. Kailangan po na tayo ay mag-response. Ano po? Mag-respond. Ano? Kaya kapag inutusan kayo ni Lord, respond ka kaagad. Ano po? Don't say no. Respond ka kaagad. Naalala ko yung one time na meron na lang ako natitirang 1,000 pesos in my bank account. Sabi ng Panginoon sa akin noon sabi sa akin ng Panginoon, anak, ibigay mo yan. Sabi ko, Lord, wala na matitira. Sabi ng Panginoon, anak, do you believe me that I can provide for you? Sabi ko, oo naman, Lord. O, ibigay mo. Eh, di no choice ang person, withdraw. Binigay ko sa pinapabigyan ng Panginoon. And alam nyo, afterwards, gulat na lang ako. Ano po, may nag-message sa akin, Pastor Carl, nag-send po ako ng pinabibigay ni Lord. Alam niyo po, yung 1,000 na yun, ginawa ng Panginoon 10 times. Ano po? Hallelujah. Minultiply ng Panginoon 10 times pa. Sabi ko, Lord, sino pang bibigyan ko? Yun ang tanong ko ulit. Lord, sino pang bibigyan ko? Ay kasi minumultiply ng 10 eh. Ikaw ba naman? Pinabigay sa iyo 1,000, minultiply ng 10, di 10,000 yun. O kaya ang tanong ko, Lord, sino pang bibigyan? Eh baka mamultiply uli. Di ba? Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, sino pang bibigyan? Sabi ng Panginoon nun, anak, ibalik mo yung akin. Ibigay mo yung para sa akin. Ah, sige, Lord. Babalik natin yung para sa iyo. Kaya automatic, tanggal agad ang para sa Panginoon. Because it is instructed by God. Yan po. Kaya kapag kami pinapagawa sa akin si Lord, hindi po ako natatakot na ibigay. Wala pong something sa heart ko. Kahit na minsan nga ang tingin ko wala nang natitira. Alam mo yung may laman yung Gcash mo tapos parang wala nang matitira. Tapos parang hindi na ako magre-reklamo kay Lord. Gagawin ko na lang. Lord, sige. Diba, pera mo to, kaya gagawin ko lang. Hallelujah, Jesus. Ano po? Sasabihin ko, Lord, pera mo ito, ibibigay ko lang kung pinabibigay mo.
Diba? Kasi hindi naman to sa akin, ito ay sa iyo. Ano po? Kaya magugulat na lang ako that the Lord provided. Ano po? At praise the Lord, sabi ko nga, for over simula 2020, nag-serve na ako kay Lord until 2026. Hindi naman po ako pinagkulang ni Lord. Hallelujah. At ang aking pamilya. Ano po? At simula 2022 hanggang 2026, so that is about 5 years, full-time po ako na nagmi-ministry sa Panginoon. Ano po? Kaya po ang buhay ko ay nasa mission. Ano po? Hallelujah. So ngayon lang, medyo hindi wala akong mga mission ngayong ano na ito, pero last month halos hindi na ako nag-stay sa church. Ano sabi nga ng aking mga member, Pastor Carl, nami-miss ka na namin. Wala namang tuturo sa amin ng Sunday. Kailan ka ba uuwi? Parang ayaw mo nang umuwi. Ano po kasi sunod-sunod yon. Isang linggo akong nag-Mindoro. Isang linggo ako nag-mission sa Mindoro. Pagbalik ko, nagpahinga lamang ako ng siguro ilang araw or 1 week. 2 weeks naman ako sa Bicol. Ano, nilibot natin yung Camarines Sur hanggang Camarines Norte. Nagpahinga ulit ako ng isang linggo and then Tacloban naman. Nag-Mindoro pala ako ulit. And then, nagpahinga ulit ako ng another 1 week. Pagkabalik ko, Tacloban naman. Pagkabalik ko ng Tacloban, ayan, pahinga naman muna ako ngayon. And then, afterwards, yung promotion ni Lord, yung ordination, and then, mid-year, and then, ngayon naman is anniversary. Ano po? So, God is good. Alam niyo yun, when God instructed you, gawin niyo lang. Kasi God will provide everything that you need. Ano po? Anything and everything that you need. You know? Kaya mga kapatid, nawa po na-encourage kayo po na kapag kayo ay in-instruct ni Lord, ay gawin lang natin kaagad-agad. Ano po, wag na kayong, sabi ko nga kanina, wag ka na magpatumpik-tumpik pa, bung karaka-raka. Pag sinabing gawin mo to, gawin mo. Ano po, wag ka na maghangad ng confirmation. Confirmation na yun kung bakit pinakita sa iyo ni Lord or kung bakit sinabi sa iyo ni Lord. Nagigets po natin? Ano po, hindi ka binigyan ni Lord ng vision para i-confirm. Binigyan ka ni Lord ng vision para mag-respond. Okay? Kasi ganun yung ginawa ng mga apostol. Pagkabigay ng vision, cascade agad. Ano po, naalala nyo yung mga apostol nung sila may pupuntahang isang lugar, pero ang sabi ng Panginoon, binigyan sila ng panaginip na mauna muna silang pumunta ng Macedonia, if I'm not mistaken, na panaginipan nila na meron doon sumisigaw at sabi daw, tulungan nyo kami, tulungan nyo kami. Ano po? At kinabukasan, pinuntahan kaagad nila. Ano po? Kahit iba dapat ang ruta nila, hindi sila nagreklamo kay Lord, Lord, gumastos na kami ng pamasahe. Siyempre, dati lakad lang naman sila. Siguro, Lord, ilang araw na kami naglalakad, tapos papalipatin nyo pa kami sa kabilang mas malayong lugar. Diba? Pero hindi sila nagreklamo kay Lord. Ginawa nila kung ano yung instruction ni Lord without any words. Ano po? Hallelujah. So naalala ko nung nagpunta kami ng Bicol, ang nakapondo lang talaga sa aming pagpunta ng Bicol ay yung sa kabila lang, yung Camarines Sur. Ano po, pero yung pagpunta namin ng Norte, hindi po talaga yung funded na. Ano po, ang ministry na mismo, ang mission na namin ang nagfund noon. At si Lord na mismo ang nag-provide ng lahat ng kailangan. Alam yan ni Ninang Dana, may mga moments doon na hindi nila alam na ako'y pasimple lamang, Lord, wala na kaming pangsakay ng bus bukas. Lord, mag-provide ka. Then bigla na lang ako magugulat, nakasakay na kami sa bus, parang tukod na yung pamasahe namin. Siguro, Lord, bahala ka na. Biglang, ting! No, you have received. Sabi ko, thank you, Lord. Hallelujah. Ano po, and that is how the Lord provide when it is instructed. Ano po, kaya kapag may inutos si Lord or may instruction ng Panginoon, huwag nyo nang isipin yung inyong gagawin. Kinuman ka ni Lord na magtayo ng ministry, huwag mo nang isipin yung finance. Si Lord ang magdadala niyan. Kung talagang siya nagutos, siya magdadala niyan. Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo na mag-start ka ng Bible study group, huwag mo nang isipin yung ipapakain mo, mga kapatid. I-start mo lang. Si Lord ang magpo-provide ng lahat ng yan. Ano po? Imagine nyo, even kami sa mga bata. Hallelujah. Alam niyo po ba na may ginamit ang Panginoon para every birthday nila ay meron silang natatanggap na 200 pesos na pa-birthday, every birthday nila. Ilan ang kids namin sa lahat ng aming outreaches? Over 50 kids or 30 plus kids. Imagine that, people of God. Pero alam niyo yun, napakabuti ni Lord. Napaka-amazing ng Panginoon kung paano siya nagpo-provide. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 2 to 3, for we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obey. Now, we who have been believed enter that rest. Imagine nyo,
Kapag ikaw, nag-respond ka sa prophetic word ni Lord, nag-e-enter ka sa rest or kapahingahan na tinatawag. Kaya nga minsan, mga kapatid, ma-share ko lang po sa inyo, may mga nagtatanong sa akin. Sabi nila, Pastor Carl, hindi ka ba napapagod? Ikaw na ang admin, ikaw na ang napunta sa misyon, ikaw na ang nagpaplano, nag-iisip kung paano ang ministry, di ba? Although nandyan yung mga leaders natin, pero may mga pagkakataon na halos lahat. Ano po, pag may event daw, luto ko, palengke ko, ano po, hallelujah, praise the Lord. So ganyan po ang trabaho ko bilang isang leader. Talagang ito yung sinumpaan ko eh. 'Di ba? Nagawin. 'Di ba? Maging shepherd. So wala ako dapat reklamo. Hindi ako pwede magreklamo na ano ba yan Lord, di mo lang ako tinulungan ng mga member. Walang ganun. You need to walk. Ano po, kung ano yung nais mo maging katulad nila or lakaran nila. Ano po, at sabi daw, now we who have believed enter the rest. Alam niyo po, at doon ko nararanasan na sabi ko nga kapag may mga tao nagtatanong sa akin kung hindi ba ako nape-pressure, hindi ba ako napapagod, ang sagot ko lang hindi. Kasi si Lord ang mismong tumawag sa akin. Naniwala ako dun sa instruction ni Lord na ang sabi ng Panginoon, focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. At ginawa naman yun ni Lord. Ano po, that's why nakapag-enter ako dun sa kapahingahan na ibinigay ni Lord na hindi ako namomroblema, hindi ako mag-iisip ng kung ano paman because I know that the Lord will provide. That the Lord will do something to provide for everything that I needed. Hallelujah, Jesus. Ano po? Naalala ko nga po nung mid-year namin, nagulat ako, sandamakmak po yung dumating na pagpapala. Grabe, halos 100 bagya tayo ng mga kung ano-ano pa. Ano po, at grabe. Doon ako na-amaze kay Lord kung paano siya kumikilos. Ano po, laging ang Panginoon ay on time kapag siya ay nag-give. Ano po, bukas, hallelujah, bukas ay event na ng aking isang anak sa pananampalataya, crusade na nila sa sukat, sa kanilang kids. Imagine niyo po paano nag-provide ang Panginoon. Di ba? Sabi nga niya sa akin pa, naiiyak naman ako sa ginawa ni Lord. Sabi ko, anak, deserve mo yan. Diba? Nagulat na lang siya, nag-Sunday service kami, may nag-abot na lang bigla. Diba? Ate, pandagdag, pang-juice ng mga bata for 50 packs. Nung mid-year, may nag-abot ng mga loot bags para sa mga bata. Good for 50 packs. Pero wala silang idea ha, kung ilang bata yung imi-minister nila. Ano po? Pero sabi nila pa, na-amaze ako kay Lord, kung ilan talaga yung pinami-minister niya, yun yung binigay niya. 50 packs. Ano po? Finances, nagulat na lang ako. Ano po? The Lord also commanded somebody to give on that ministerial work. Ano po? At yung kanilang budget na 4,100 na dapat po lahat doon, gagamitin na nila yun sa lahat na, loot bags and everything. Alam niyo po, yung 4-1 nila, ginawa ng Panginoong 5,400. Ano po? Hallelujah, Jesus. Di ba po? Napaka-amazing ng Panginoon. Hindi na nila po problemahin yung loot bag. Sabi nga nila, pa, may sumobra pa. Kasi sabi ko nga, yan ang pangako ng Panginoon. When He give to us, hindi niya bibigyan ng sakto lang. Bibigyan niya tayo ng sobra pa doon sa lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. So this is my conclusion. John 12:48. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my word. Aray ko. So meron palang judgment doon sa mga taong hindi pala nakikinig. Kaya alam nyo kapatid, kapag hindi tayo nagre-respond doon sa word ni Lord at hindi tayo nakinig doon sa word ng Panginoon, ano po, there is judgment na ibinababa ng Panginoon for those who reject. Parang ganito yan. Halimbawa, lumapit ka sa leader mo, Sis Bev, okay lang ba? Patulong naman ako i-counsel mo naman ako about sa pagmamanage ng pera. Ano po, ngayon, binigyan kanila ng tips, binigyan kanila ng counseling. Ano po, and then hindi ka nakinig, malamang sa malamang yung judgment noon, hindi ka magiging matagumpay. Ako, ilang tao na dumaan sa buhay ko na nagpapaturo ng regarding sa finances and everything, pero alam niyo yung mga kapatid, 'di ba? Some people, they don't listen. Humingi lang sila ng advice, humingi lang ng tips, pero at the same time, wala na. Bye-bye na, hindi na sila nakinig. And afterwards, ayun, hanggang ngayon, hirap pa din. Hanggang ngayon, ay naghihirap pa rin sila kung paano nila itatawid yung kanilang finances because they don't listen.
Ano kaya sabi doon? There is a judge for the one who reject. No? Meron pong judge para doon sa mga nagre-reject. Kaya alam nyo po, i-reject nyo na lahat. I-reject nyo yung kachismisan nyo. I-reject nyo na yung very best friend nyo. I-reject nyo na ang kahit sinong tao. Wag na wag lang ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Ano po? At sabi dito, the very word